Lulutuin natin ngayon sinabawang isda na alumahan, pwede rin hasa-hasa. Lalagyan natin ng kalabasa, upo at malunggay. Masarap tong luto natin kasi meron siyang sabaw. So una sa lahat, painitin ang kaunti lamang na mantika. At igisa na natin itong sibuyas, bawang. Pwede nyo ring lagyan ng luya. Depende kung gusto nyo na may luya kasi sabaw naman to eh. Masarap din lagi yung may luya sa ating sabaw. So, igisa-gisa lang natin. Yan. Sa mahinang apoy para mas malasa. Yan. Igisa natin ang ating sibuyas, bawang. Pag mainit na siya at nagisa na, dagdag ko to, yung ating sibuyas, bawang. Isasama na rin natin yung ating sabaw. So, sasabawan natin siya. Yan. Para malasa. At pag nasabawan na natin, saka natin siya papakuluin. Yan. Para lang lumabas yung bango at saka makuha natin yung benefits ng bawang at sibuyas. So, sabawan natin. Tsaka natin titimplahan yung ating sabaw. Yan. Pwede mainit na tubig na agad yung gamitin nyo para konting sabaw na lang. So, madali din ito pag nagmamadali kayo. Gusto ko kasi matuto yung mga nanay natin na magkaroon ng masustansyang iluluto para sa kanyang mga anak. Unahin natin tong alumahan. Siyempre, ang isdang alumahan, mackerel family to. So, pwede po hasa-hasa, tamban, tuna, tulingan, kung ano po yung mas murang isda na nakikita natin. So, habang pinapakulo natin yung ating tubig, pwede na rin timplahan nyo na rin siya. Ang mga panimplang pwede nyo, paminta, buo o durog, pwede. Kung meron kayong bagoong isda, pwede rin. Pwede rin patis. Depende kung ano yung mas hilig nyo. Siyempre, tayong Pilipina, mahilig tayo sa bagoong isda. O kaya asin, kung mas nais nyo na asin ang ilalagay. At kapag kumukulo na, yan, so natimplahan natin yung ating tubig. Kapag kumukulo na, ilalagay na natin tong ating alumahan or hasa-hasa. Mackerel family ang tawag dito. So, fatty fish to. Kaya po sinabi sa inyo, pwede tamban, tuna, hasa-hasa, alumahan, fatty fish. Ang maganda kasi sa fatty fish, mayaman to sa omega-3 fatty acid. Ibig sabihin, may EPA at saka DHA, di ba? Napapanood nyo yan dun sa inyong TV. Maganda ho yun sa inyong puso. Tapos, may vitamin D, vitamin B12. So, ang isda po, ang D nakukuha lang natin sa araw. Pero ang isda, siya po ang pagkain na may vitamin D. May iron, magnesium, folate, selenium. So kahit isda siya, meron siyang folate. Maganda po ito sa ating utak kasi gumawa sila ng pag-aaral. 6,000 na babae. Tapos nakita nila, mas maganda daw sa verbal memory ng mga babae. Ibig sabihin, pag sinabing verbal memory, yung pag sila ay nagsasalita, hindi nila nakakalimutan yung kanilang sinasabi. Di ba? Minsan parang andyan na sasabihin mo, tapos nawala, nakalimutan mo bigla yung sasabihin mo. Tsaka laban din to sa anemia kasi merong iron, vitamin B12, at tsaka folate. So, pakuluin nyo lamang. At pag kumukulo na, ang maganda din dito, sabi din dito sa alumahan, sabi ng American Diabetes Association, sa listahan nila, mayaman to sa omega-3 fatty acid. Ang next nating ilalagay para lumambot yung kalabasa. Ito kasi medyo matagal ito Matagal ito palambutin. So, isasama na natin dito sa ating isda, yung ating kalabasa. So, napakaganda, di ba? Ito, iba't ibang kulay, yellow, orange, dito sa ating sabaw. Yan. Ang maganda dito sa ating kalabasa, maganda dun sa ating mata. Kasi, meron siyang vitamin B, meron siyang C, pero
Pag sa mata muna, vitamin C at beta-carotene, laban sa macular degeneration. Ito yung paglabo ng mata pag umiidad tayo. At dahil meron din siyang vitamin C at beta-carotene, mas maiiwasan natin yung katarata at saka yung night blindness. Yung sabihin, hindi na sila makakita kapag gabi. At maganda din to sa kutis natin, yung vitamin C at saka yung beta-carotene. Kasi yung vitamin C para sa tissue repair, so mas mabilis gumaling yung ating sugat. At dahil dun sa vitamin C at beta-carotene, napapababa ang risk ng pagkakaroon ng cancer. At saka, nakita nila sa pag-aaral, bumababa ng 28% yung risk ng pagkakaroon ng heart disease kapag kumakain ng mga yellow-orange na gulay. Kaya gusto ko talaga may kalabasa. So, mali yung sinasabi na, ay nako, nangangalabasa itong batang to. Hindi po, kasi masustansya yung ating kalabasa. Maganda sa utak ang kalabasa, kasi dun sa pag-aaral nila ng 3,000 katao, nakita nila mas nag-improve yung memory, yung recall, yung hindi nagiging makalimuti ng isang tao. Tapos yung visual attention nila, mas nagtatagal silang tumingin sa isang bagay. Tapos yung verbal fluency, sabihin mas nakakasalita na hindi nalilimutan. So, maganda to. Naging mas lumakas, tumaas dahil nga dun sa beta-carotene. Kalabasa, alam nyo ba, maganda din sa inyong buto kasi may calcium siya. May iron pa para maiwasan ng anemia. So, para dun sa mga malakas magregla, maiwasan ng pagkapagod. Tsaka sa mga athletes, maganda, pinapakain ng kalabasa ang ating mga athletes. Meron din siyang magnesium para sa ating heart at para magkaroon ng energy at potassium para sa ating puso at sa blood pressure. So, pag napalambot nyo na yung inyong kalabasa, isusunod nyo na rin yung inyong upo. So, basta pakuluan nyo lang yung inyong isda. Yan. Maganda. Basta itong mga mackerel fish, maganda to. Yan. Sabi nga ng mga lola natin, pag nakita natin na pumuti na doon sa may mata, malapit ng maluto yung inyong isda. So, pag napalambot nyo na yung inyong kalabasa, isasama naman natin yung ating upo. Ang maganda sa upo, siya yung gulay na meron din calcium. So, itong niluluto natin, maganda to sa buto. Kasi parehong may calcium yung kalabasa at saka yung upo. Yan. So, pakuluin nyo lang. Ang maganda naman dito sa upo, marami siyang calcium, phosphorus. So, sa buto lahat yan, May zinc, may potassium, may vitamin C din, may folate, may beta-carotene, vitamin A at saka sa lutein. So maganda pareho yung ating upo at kalabasa sa mata. At maganda din sa tiyan ang upo kasi may fiber siya. At saka pag gusto nyo magpapayat kasi more water yon. Alam nyo ba, magandang pang proteksyon sa inyong atay ang upo. So nagpo-protect siya ng ating liver. At low glycemic index, pwede sa diabetes, at maganda din siya sa ating blood pressure, sa ating heart, kasi dahil dun sa mataas na potassium at mababang asin. Tapos, pag napalambot nyo na yung ating upo, lalagyan natin siya ng malunggay. Ang maganda sa malunggay, ito superfood to, antioxidant, maraming vitamin A, C, at E. Beta-carotene din, quercetin, chlorogenic acid, at ang maganda dito sa ating malunggay, marami siyang panlaban sa bacteria at saka sa fungi. Kasama na yung mga problema natin sa ulcer, sa tiyan. Alam nyo ba, 10 times more ang vitamina at mineral nito than carrot. 7 times more ang vitamin C kesa dun sa mga dalandan o sa mga oranges natin. 17 times mas mataas ang kanyang calcium compared sa gatas. 15 times mas mataas ang potassium niya compared sa saging. 9 times more ang kanyang protina kesa sa yogurt. At 25 times more ang kanyang iron kumpara dun sa mga spinach, yung sinasabi nating kangkong, alukbati, yung mga ganon.
At maganda din siyang pampababa ng blood sugar. Sabi nga ng International Journal of Food Science at National Library of Medicine. Tsaka alam nyo, ang pagtatanim ho ng malunggay, para kayong nagtanim ng miracle tree. Kasi kahit pangit yung lupa nyo, tapos konti naman yung inyong tubig, hindi ho siya mahirap itanim. Tutubo at tutubo siya. Tapos hindi nyo rin kailangan bantayan. Tsaka maganda, mabilis siyang lumaki. So, dahil ito ay napakamasustansya, lahat ho ng lutuin nyo, pwede nyong lagyan ng malunggay. So, lagyan nyo ho para doon sa mga bata. Kasi lahat ng, kumbaga sa alphabet, vitamin A, B, C, D, E, nandyan ho lahat. Calcium, magnesium, phosphorus, potassium, copper, iron. Maganda din ho ito pang protect sa ating atay, sa tiyan na masakit. So, kaya ko po tinuturo sa inyo para maging mas masustansya yung kinakain ng ating pamilya kahit wala tayong pera. Tsaka nakatutulong ho sa ating bansa. Kasi pampababa ng kolesterol, para sa rayuma, sa blood pressure, sa atay, sa ulcer sa tiyan, sa hika, sugat na hindi gumagaling, anemia, pagtatae, pumapayat, napapagod, ito lang ho ang ipakain nyo doon sa inyong pamilya. So, pag nakita nyo ho na luto na ang lahat ng ating gulay, luto na rin, yan, lumambot na yung ating kalabasa, upo, last na nating ilalagay yung ating malunggay kasi mabilis naman itong maluto. So, ibudbud nyo lang. Yan. So, depende na kung gaano karaming sabaw ang gusto nyong isabaw sa inyong lutuin. Yan. So, luto na po ang ating sinabawang alumahan. Nilagyan ng kalabasa, upo, at malunggay. So, ito ay nakatutulong sa buong pamilya at sa ating bansa para maging matalino yung ating mga citizens. Mapa senior citizen, mapa bata. Pwede rin po ito sa pregnant women. Bagay na bagay ho at nagbe-breastfeeding. Maraming salamat po. Mabilis lang maluto? Yes, mabilis lang maluto ito. Off na natin.